So maraming salamat ulit dun sa mga sumuporta sa amin kasi nag-avail sila guys ng calendar templates namin na na-edit sa may Canva. So lahat ng ginawa namin dyan guys ay talagang wala yung kamuka o walang katulad, no? Kasi lahat yan guys is idea namin or nag-start yan from scratch talaga na ginawa namin sa Canva. Kasi maraming mga nagre-request guys na gusto raw nila ng mga template na pwede raw i-edit sa Canva kasi hindi raw sila marunong gumamit ng Photoshop. Pag ina-update namin yan guys, no, libre ninyo na lang makukuha basta nag-avail ka na sa amin guys. So sa mga hindi pa nag-avail guys, no, ang presyo lang yan is 199 pesos lang. So sobrang mura lang talaga yan guys. Kasi guys, lagpas isang buwan na namin ginagawa yan. So ginawa namin yan guys last September pa. Hindi namin guys re-release yan hanggat hindi pa marami siya. Okay, para sulit na sulit naman yung binayad nyo. So sa mga nag-avail guys ng aming mga templates sa may Canva. So ito guys yung dalawa sa napakaraming idea na pwede yung paggamitan dyan sa mga templates na in-avail nyo. So ito yung mga itsura niya, ito yung pang business, ito mga idols, baptism, ito yung mga Pinoy pop, ito business rin ito. Ito girly, no? Yan, no? Parang pambabae talaga siya. Ito religious. Ito guys, mga simpleng dates lang. Tapos, ito ganun rin, mga simpleng dates lang rin naman to. So, ang pipiliin natin dito guys, na layout na gagamitin ko dito is yung ito, business calendar 1. So, ikiklik ko lang to. So, kapag kinlik ko siya guys, no, ganito ilalabas. So, ang unang gagawin nyo muna guys, no, para hindi magalaw yung inyong mga templates kasi talagang sama-sama tayo ditong gumagawa. So pag may gumalaw nito, mababago talaga to, no? So para meron kayo sarili ng kopya, i-click nyo muna to, itong open menu, tapos click mo lang tong home. Yan, so makikita nyo nandito na siya yung pinakaunahan. Gay mo, click mo tong tatlong tuldok, tapos click mo lang tong make a copy. So i-rename nyo siya guys, no? So ilalagay ko lang dito Marlon copy para meron ako sarili kong kopya. Tapos i-open ko lang ulit siya. Yan, so kapag in-open natin siya guys, pag kinlik natin to, makikita natin yung mga itsura niya. So pwede kayo mamili dito guys ng gusto nyong gamitin na template. So akong gagamitin ko itong parang gold. Yan, kasi marami pa to hanggang ilalim pa yan. Baka kala nyo konti lang yan eh. So ito guys, sample na to kaagad. So gagawin nyo, magsisimula muna kayo dito sa may January, yung gold na yan. So gawin natin, palitan muna natin to ng pangalan. Tatype ko lang the printing shop. Tapos ito guys, makikita nyo to, itong parang may ulap na to, saka may mga drawing na ganyan. Ibig sabihin yan guys, pwede nyo palitan yan. So gawin nyo, mag-upload muna kayo ng mga pictures. Halimbawa yung pictures ng logo nyo, tapos yung pictures ng mga in-offer nyo ng mga services, no? So sa akin, yung picture ng logo ko at syempre yung mga packages na ino-offer namin dito, no? So ang gagawin ko, idadrag ko lang siya dito. Ayan, makikita nyo, nandoon na siya kaagad. Maglagay rin ako dito, halimbawa itong t-shirt business package namin, so ilalagay ko siyang ganyan. Yan, so ganyan yung guys magiging itsura ng January natin. So gawin rin natin siya guys sa iba. Yan, so i-rename ko muna guys lahat to. Yan, so hanggang umabot tayo guys sa may December. So napalitan na natin yung mga pangalan. Yan, puro the printing shop na yan. So gawin naman natin guys dito sa may February naman. So gano'n rin gawin natin. Ilagay ko muna yung logo ko, tapos maglagay ako ng ibang business package namin. So ganyan, so ito rin March hanggang umabot tayo guys dun sa may dulo. So guys, ito na yung magiging itsura ng gawa natin. So ito yung January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So kapag okay na siya guys, i-click lang natin tong share. Then, click lang natin tong download. Tapos, i-click mo lang guys yung mga kailangan mo na mga pages. So, i-uncheck lang natin to guys, itong all pages. Tapos, hanapin lang natin yung mga gawa natin. So, page 15 hanggang page 26. Yan, so lagyan ko lang siya ng check. Yung mga kailangan lang natin na i-download. Yan, so click lang natin tong done, then click na natin tong download. Yan, so kapag na-download na natin guys, syempre i-open lang natin siya. So right click lang natin to, then extract all, tapos yan na lang natin siya extract. So ito na guys yung mga na-download natin. Yan, January, February, March hanggang December yan. Then next natin na gagawin guys, so syempre mag-open tayo ng MS Word. Tapos click lang natin tong blank document, then layout natin. Size natin guys, gagawin natin siyang A4. Tapos guys, ito, iurong nyo lang to ditong konti para lumabas to. Nakikita nyo yan, yung gitna nitong gray saka ng puti. Yan, so may dalawang arrow, gawin nyo, isagad nyo yan dito sa may dulo. Ito rin guys, isagad nyo rin to sa may dulo. Dito naman tayo sa may kaliwang banda. So ito guys, ganyan ulit, may arrow up and down naman. So isagad nyo lang siya hanggang doon sa may dulo. Then ito rin guys, sagad nyo rin guys hanggang sa may pinakababa. Then next natin na gagawin guys, is click natin tong insert, then pictures, tapos disk drive. Tapos syempre hanapin mo lang yung dinownload mo. Halimbawa ito, tapos Control A mo lang para lahat ma-select, then click mo lang tong insert. Tapos guys, kapag sumobra ka, halimbawa ganyan, sobrang dulo niya. So ito, yung parang orasan, i-click mo lang siya dito sa may pinakailalim, then iurong mo lang siyang ganyan. Yan, so ganyan guys yung magiging itsura ng layout natin. So para magkasya to guys, sa isang page, dalawahan ka agad. So gawin mo, double click mo lang to. Then, gawin mong width nito is 7.5 lang. So, ito, iurong pa natin to. Yan, para may space dito at may syempre may space dito.
Okay, so lahat guys gawin nating 7.5. So pag nagawa nyo na guys lahat 7.5, so ang mangyari niyan guys, no, meron kayong 6 na page na A4 sheet. Tapos bawat isang page guys, meron tagda 2 sheet. Yan, so ang gagawin natin dito guys, no, i-print na natin siya ngayon. So gawin natin guys, no, click natin tong file, then click natin tong print. Tapos syempre pili lang natin yung printer natin, printer properties natin, Epson Premium Glossy, tapos ito i-select natin high, tapos okay lang natin. Then pwede na natin siya guys i-print. So guys, habang hinihintay nating matapos ma-print yung ating kalendaryo, no. So ang gagawin natin ngayon guys, kukuha muna tayo ng Sintra board kasi ito guys yung magiging stand natin o yung pinaka-base natin. So kuha kayo guys ng ruler muna, tapos sukatin nyo lang tong Sintra board natin kasi hahatiin natin to sa gitna. So ang pinakasukat talaga guys ng gitna nito is 5.85. Makikita nyo to guys yung 6. So ang gagawin nyo, bilang na kayo ng 2 guhit, so guhitan nyo lang dun. Yan, so ganyan siya guys. So ganun rin guys gawin nyo sa may kabilang dulo. Yan. So kapag ka natuldukan nyo na dito, tas dito, gawin nyo guys, so gumamit ulit kayo ng ruler. So itapat nyo lang yung ruler nyo doon sa may tuldok. Tas dito rin guys, tapat nyo rin yung ruler nyo sa may tuldok. Tapos hatiin na natin siya guys sa may gitna. Yan. So makikita nyo guys na pantay yung cut natin. So ang next natin na gagawin guys, bubutasan natin to, no? So gagamit tayo ng puncher at eyelet. So paano malalaman natin kung saan natin siya bandang bubutasan? So pagmasdan nyo itong maigi guys, so ito yung ruler natin. Diba yan? So bilang lang kayo ulit ng 2 guhit. Etong guhit na to, ito yung ilalagay nyo sa dulo ng Sintra board. So ganito guys yung itsura niya. Tapos kuha kayo guys ng ballpen again. Tuldukan nyo to guys itong number 2. Yan, saka yung number 6. So ganyan siya guys. So, tuldukan nyo yung number 2, saka yung number 6. Kasi dyan natin siya guys bubutasan. So gamit tayo guys ang puncher. Syempre ng eyelet. Butasan lang natin siya doon. Yan, so pag nabutas nyo na siya guys, no, so sundutin nyo lang siya ulit ng pen knife para mawala yung nasa loob. Yan, so may isa na tayong butas. So gawin rin natin siya guys to sa may kabila. Yan, so ganito guys yung itsura niya. Then gawin rin natin siya guys sa may kabilang Sintra board. Yan, so ito na guys yung nagawa natin. Isa, 2 na parehong may butas. So ang next na kailangan natin guys, no, kailangan natin ng retaso na Sintra board, no. So kapag may mga sobra kayong Sintra board guys, huwag nyo siya itatapon kasi sayang naman yan. So ang gawin natin dito guys, kuha lang tayo ng mga 3 inches dito sa may retaso na Sintra board para hindi sayang. So ito guys kasi yung magiging pinaka sahig natin, no, yung pinaka paa para tumayo yung Sintra board natin. Tapos pwede na natin tong assemblein. So syempre gamit lang tayo ng glue para siguradong dumikit siya. So ang pagdidikit guys ng glue, no, diskartehan nyo na lang. Ano sa tingin nyo magandang pagdidikit na hindi masyadong halata yung glue? Laging tama yan guys, no? Wala namang mali at tama sa may printing business. Kung ano yung tingin mong effective, yun yung gawin mo lang palagi. So yan, nakagawa na tayo ng tent. So balik naman tayo dito guys, so may kalendaryo natin, no? So na-print na natin siya. Ang gagawin natin, syempre hahatiin natin to sa may gitna. So sa mga nagtatanong, ano bang papel yung ginamit natin sa pag-print nito? Ang ginamit ko guys ay itong RC Satin para mas maganda guys yung printout niya. So kahit hindi mo na siya i-phototop, maganda na rin yung itsura niya. So i-cut ko lang siya guys sa gitna. Siyempre putulin ko lang yung mga sobra sa kanya. So ito guys, nakat na natin siya hanggang sa may gilid. Yan, kinat natin. So ang next natin na gagawin dito, siyempre bubutasan na natin to. So gawin natin guys, no, tansyahin na lang natin. So ito yung butas. So tuldukan na lang natin dito, saka dito. So kaya to sigurado 6-6. So ganun rin guys yung gawin natin sa isa pa. Tuldukan natin dito, then dito. So ang next na kailangan natin, gamit tayo nito, itong Warrior Puncher. So unlock lang natin siya, then itapat natin to sa may bilog. Tapos guys, gawin natin, ipapunch natin siya. So itutok mo lang to, ganyan. Punch. Tapos ito rin guys, tutok mo lang to. Okay, 1 down. Then ito rin kalahati, gano'n rin gawin natin. So dito pwede kayong gumamit ng jute string or pwede rin ball chain, pero mas maganda guys kapag gagamit kayo nito. Nakalimutan ko yung tawag dito pero maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to nabibili. Okay, para tong ring na may lock. Yan, so gagawin natin, isasabit na natin siya doon. Yan, so kapag nasabit na natin siya guys, gagawin natin, lalak na lang natin siya. So guys, dahil nabitin tayo sa design natin, no, so gagawa pa tayo ng isa pa using Sintra board rin. Siyempre, punta muna tayo ng Canva again. Then, click lang natin tong create a design. Tapos, custom size natin, guys. Ang gawin nyo na lang, document. A4 print na lang yan. So, i-click nyo lang to. So, yan. Mag-open siya, guys, ng size ng A4. So, click natin to, guys, elements. Tapos, type natin dito, guys, house. Tapos, dito tayo, guys, sa may frames. Yan, no? Tapos, click natin tong see all. Tapos, mamili kayo dyan, guys, kahit anong bahay yung gusto nyo yan. So, ako, guys, ang pipiliin ko ito. Kasi dapat, ang malagay natin dito, kalahati lang. Okay, kasi itong kalahati na to, dito natin, guys, ilalagay yung kalendaryo natin. So, ito, pipiliin ko to. So, idadrag ko lang siya dito. Yan. So, lalakihan ko lang siya. Ganyan. So, again, guys, huwag kayo nagsasagad sa may gilid, no? Kasi yung mga printer na ginagamit nga natin ay hindi siya pwede sa borderless. So, gawin natin, guys, click natin tong uploads, tapos upload file tayo. So, ilagay ko lang yung family picture namin.
Yan, so i-drag ko lang siya dito. So ganyan guys yung magiging itsura niya. So kung nabibitin ka ba dito, no, pwede mo pa tong lagyan pa ng iba pang design. So gawin natin ay click lang natin tong text, tapos yan, mamili ka lang dito ng design na gusto mo. Sample, ito, lagay ko to. Tapos, papalitan ko lang siya, lalagay ko is family is forever. Yan, so ganyan siya guys. Tapos urong-urong lang natin, no, para hindi matakpan yung mga muka. Yan, so ilagay natin dito. Ang gawin na natin dito is click natin tong share, then click natin tong download, then download na natin siya. Pag na-download na natin guys, open lang natin tong Word, then blank document again, layout, gawin natin siyang A4 size. Tapos insert natin pictures, tapos insert natin guys yung ginawa natin sa may Canva. So ito siya. So right click, wrap text in front of text, tapos adjust lang natin yan hanggang sa may sumagad sa may dulo. So kapag ka nagawa nyo na yan guys, ang gawin nyo, click, insert, tapos click nyo lang tong shape, tapos lagyan nyo siya ng rectangular, then ilagay nyo dito. Yan. So actually, hindi naman talaga natin to kailangan. Gusto lang nating malaman kung ano ba yung size nito. So ang size niyan talaga dapat is 7.5. Tapos yung magiging height niya, tingnan nyo lang dito. So mga 5 inches. So tandaan nyo guys yung 7.5 by 5 inches, no, kasi mamaya magagamit natin yan. Click mo lang to ulit, tapos i-delete mo lang siya. So ang gagawin natin dito guys, ipiprint na natin to. No? So click mo lang yung file again, click yung print, then hanapin mo lang yung printer mo, printer properties, premium glossy, tapos high. Tapos okay lang natin to. Habang piniprint natin siya guys, yan sa mga in-avail nyo sa amin sa calendar template. So pwede natin dito guys piliin itong flower theme calendar. No? So i-click mo lang siya. Tapos so dito siya pupunta. Yan. So ang gagawin natin dito guys, no, click natin tong share. Then click natin tong download. Tapos click natin again guys yung download. So again guys, kapag ka na-download natin, right click natin to, extract all. Tapos extract na lang natin siya dito. Yan. So ito na guys yung na-download natin. Okay, so ang next natin na gagawin, so mag-open ulit tayo ng Word. Tapos blank document guys. Tapos layout natin. Gawin natin yung size again guys is A4. So gawin natin guys yung ginawa natin ulit kanina. No? So i-drag mo lang yan ng konti dito para ito lumitaw to. Yan. So adjust mo lang siyang ganyan. Tapos ito pwede mo na itong ibalik. Tapos ito rin guys, drag mo rin siya dito. Tapos ito rin, i-drag mo siya pataas. Ito rin guys, no? Yan, no? Then click natin tong insert. Then click natin pictures. Then this device. Tapos open lang natin to lahat. Yan, insert all natin. So naalala nyo guys yung kanina yung size na sinabi ko sa inyo. So ganun yung ilalagay natin dito. Okay? So ito, gagawin natin dito is 7.5. Yan, so by 4.9 inches. So pwede na rin yan 5 or 4.9 kasi kung gagawin natin siyang 5, baka ma-stretch siya. So pwede na yung 7.5 by 4.9. No? So hindi naman ganun kalayo yung size niya. So lahat to guys, gawin natin 7.5 yung kanyang width. So ang gawin natin ngayon ay ipiprint na rin natin siya. So material sa pagpiprinta natin guys dito is bond paper lang. So gagawin natin dito is file, then click natin tong print. So gawin natin Epson Premium Glossy, then ito gawin natin siyang high. Tapos pwede na natin siyang i-print. So guys, habang biniprint natin to, no, nagkameron tayo ng error. Ang nangyari, hindi ko siya na-record, no. So ganito, paliwanag ko lang sa inyo kung ano ginawa ko. So gumamit ako guys ng Sintra board, tapos yung pinrint natin kanina, itong may Families Forever. So dinikit ko siya dito sa may Sintra board. So pag di ko sa kanya guys sa may Sintra board, no, kaya siya may shape ng bahay, kasi ang gagawin natin diyan, isikakat natin siya using pen knife at syempre gagamit tayo ng ruler. Tapos mapapansin nyo dito, wala siyang laman kasi dito natin guys ididikit yung ating kalendaryo mamaya pagkatapos siyang ma-print. So ganyan talaga ang buhay, hindi naman lahat sumasang-ayon sa'yo. Okay na guys yung ibang na-print natin, no? So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, no? Yung iba pa natin piniprint pa sa printer natin. Pero para mabilis tayo guys, no, ang gagawin natin dito, ikakat na natin to yung mga sobra nito. So syempre guys, gamit tayo ng sliding cutter again para makat natin siya ng maayos. So guys, kapag nakat na natin silang lahat, no, so ganito na itsura niya. So ang next natin na gagawin guys, so pantay-pantay natin dito sa may tuktok. So sa may tuktok lang muna guys ha, kahit wag muna doon sa may ilalim, basta sa may tuktok. Then next natin na gagawin, kuha tayo ng pang-ipit. Yan, so ipitan lang natin siya na ganyan. Then ilagay mo lang siya sa dulo ng mesa mo. Tapos, ang next na kailangan natin guys, ito yung matagal ko lang hinahanap. Siguro hinahanap nyo rin at tinatanong nyo rin kung ano yung tawag dito. Ito guys yung pinandidikit ng mga pad paper. Ang tawag pala dito guys is padding glue. So doon siguro kinuha yung salitang pad paper. Yan, so ganito guys, tsura niya, kulay pula. So kuha ka lang ng brush, tapos i-brush mo lang dito sa may pinakatuktok. So pasensya na sa mga sobra-sobra kasi alam niyo naman live natin tong ginagawa. So mas maganda to guys ilagay kapag ka maramihan kasi mas madali tong ilagay guys kapag ka makapal. Yan, so ganyan guys yung itsura niya. So sigurado nakikita niyo to no nag-aaral pa kayo, 'di ba? O sa mga anak niyo ngayon, yung pad paper, 'di ba? Meron siyang color red doon sa may tuktok niya. So hintayin lang natin siya guys matuyo. So guys, kapag ka nakadikit na siya, ito ay optional. So pwede niyo guys putulin yung mga
gilid niya. So ginagamit talaga dito rim cutter no? Pero kasi ilang page lang naman siya, so kayang-kaya na siya guys ng sliding cutter. Kaya yung layout natin guys no, malaki dito kasi allowance talaga yan. Para pag kinat natin siya, yan yung mga gilid niya guys, magiging pantay-pantay yung itsura niya. So sa may January niyang banda no, medyo naging makalat. So ang mas maganda palang diskarte pala dyan dapat guys is lalagyan nyo siya ng sobrang papel sa may taas. Kasi diba yung mga pad paper lagi siya may papel sa may taas no. So ngayon ko lang rin na-realize no, ba't siya may papel. Para nga naman hindi siya makalat. Again guys, kapag ginagawa natin tong vlog na to, no, on the spot natin siyang ginagawa. Kaya yung mga ibang ideas, bigla na lang nagpa-pop up sa isip namin na katulad nga nito, no, yan, medyo naging madungis siya. So mas maganda guys, lagyan nyo siya dito ng papel. Yan para yung pinaka front page yung hindi siya madungis. So kapag tuyo na siya guys, pwede nyo na itong alisin. So next natin na gagawin, syempre, didikit na natin to dito. Pwede kayong gumamit ng glue, pwede kayong gumamit ng paste. Or gagamit kami nito guys, itong double adhesive tape. Tapos kuha lang tayo ng jute string. Tapos again guys, no, puncher with eyelet. Putasan lang natin siya. Tapos syempre jute string. Tapos sa may kabila rin, lagyan rin natin siya ng jute string para meron tayong sabitan. So guys, makita ko na sa inyo yung mga finished product natin. No? So nakaka-excite. So ito guys, yung desk calendar natin. Yan, side view. So makikita nyo na matibay talaga to. Syempre, pag natapos na tayo sa January guys, no, syempre gagawin natin, ililipat na natin sa February. Diba? So hanggang umabot siya ng June, November, and then syempre December. So sa may pricing nito guys, no, siguro ang nagastos namin dito mga 60 pesos. So pwede nyo to guys ibenta up to 200 pesos. Then ito naman guys yung ating hanging wall na Sintra board na calendar. Kaya ginawa natin guys na bond paper lang inilagay natin dito at sinabi ko rin sa inyo na patungan nyo dito guys. Kasi nga guys para tong pad paper. So halimbawa natapos sa January, ang ginagawa dyan pinupunit to. Kaya ako sinabi kanina ulit na lagyan nyo muna ng papel rin sa may ibabaw para hindi makalat kasi tingnan nyo to, itong January natin makalat, diba? Pero itong February natin guys malinis. So ito naman guys, mas mura to dito sa may desk calendar natin. Ito guys, ang mga gas mo dito mga 30 pesos lang. So pwede na siguro to ng 150 pesos ang bawat isang ganito. So again guys, personalized to kaya pumahal ang presyo natin. Kasi hindi naman natin to minamass manufacture. Kasi itong isang ginawa natin, no, kaya ganito kaganda kasi pang negosyo talaga to. So ito guys, pwede itong giveaway sa inyong mga kliyente nitong darating na Pasko. No? Kasi guys, diba, syempre pag Pasko, usually namibigay tayo ng mga giveaways. No? So ito guys, perfect na perfect to. So kapag pang business guys, no, mass production to ulit. So kapag mass production guys, no, pwede nyo siyang ibenta ng mas mura. So again, maraming salamat dun sa mga nag-avail ng mga editable na Canva templates namin ng 2025 calendar. So marami pa tayong gagawin ng mga ideas na kamukha nito. Kaya abang-abang lang kayo guys sa mga vlog natin, no. So again, sa mga gusto mag-avail nun, 199 pesos lang guys. Sobrang mura lang nun. Duguan talaga yung utak namin nung ginagawa namin yon kasi nga gusto namin maging unique yung mga design na binibenta namin. Pero make sure lang guys na gumawa ka muna ng copy mo para hindi yung pagka-open mo ulit, iba na naman yung itsura niya. So sa mga hindi pa nakakapag-avail nun guys, so pwede nyo kami i-PM sa aming page, The Printing Shock. At syempre guys, nakakatuwa no, pag may mga nag-a-avail ng mga ginagawa namin. Ibig sabihin guys, natutuwa rin sila sa ginagawa namin at sinusuportahan nyo to guys sa tong channel natin. So syempre guys, kapag sinusuportahan nyo tong channel natin, mas lalo pa naming sisipagan na magbigay ng mga unique na mga idea na kamukha nga nito. So guys, lahat ng mga materials, printer cutters at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shock, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. So see you on my next video at bye-bye! The Printing Shock, ayos na sulit pa. The Printing Shock.